Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hipokritong Duterte, nananawagan ngayon ng patas at mapayapang eleksyon kay PBBM at iwasan na muna daw ang violence sa mga darating pang araw ng pagkakampanya. Ano ba ang pinagsasabi nitong si Duterte? Mismo sa kanya pa talagang bibig galing ang salitang less violence, hay naku. Napaka-hipokrito nitong matandang ito. Anyway, panoorin na muna natin itong sinabi ni Digong at ipapakita ko po sa inyo kung bakit napaka-hipokrito nitong matandang ito. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas ng anlaban. Wala lang, he will not allow, sa kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survive. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Wala man there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo, yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of, whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang and yung vote buying, wala yan talaga. Kasi yung vote buying is really out of hindi natin pwedeng pakialaman yan eh. You cannot control it in a way, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. Pero yung mga violence, terrorism, ayan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya at dumaan siya ng mga ganun eh. So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin na malaki, kung may magbigay man,
Ngayon ng mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bongo pati ni Bato, wala, hands down man ito sila. So, wala na itong tsaka sila ang dapat magbigay sa atin, si Bongo ang magbigay. Alam ba ninyo na pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Kaya yung mga campaign materials ninyo, para hindi kayo gumastos, ibigay mo na kay Bong. Kaya na niyan. Mga sample ballot na gano'n, konti mo lang yan. Kaya ni Bong yan. So, wala man ako dito kung anong pinag-usapan ninyo. I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong talumpati ni Digong Duterte. Ano ba ang nakain nitong si Digong at nakapagsalita siya ng ganito? Siguro nararamdaman na niya na wala na silang laban sa Administrasyong Marcos dahil kung ano man ang kanilang gawin, nananatili pa rin ang suporta ng tao kay PBBM. Anyway, dito sa sinabi ni Digong, tila nasusuka kami dahil mismo pa sa bibig niya galing ang salitang ito. Bakit Digong, sa panahon mo ba nagkaroon ng kapayapaan? Di ba wala? Dahil sa kaliwat ka ng patayan, naging payapa ba ang kalsada? Dahil lahat natatakot na, sa nakikita nilang bumubulagta na lang sa daan, dahil binaril ng kung sino man, pati pulis noon, kinakatakutan dahil baka mapagkamalan ang inosenteng tao na wala naman kasalanan, at pinapatay na lang na walang pagkukumpirma. Yan ba ang kapayapaan, Digong? Ito, panoorin mo itong sinabi mo noon at sabihin mo sa amin na kapayapaan ba ito? In the crawler, yung sa TV, yung tumatakbo, sa CNN, pati BBC since yesterday, said that Duterte admits killing or shooting the criminals. Hindi sila nagkamali. Papatayin ko talaga magagawin. My campaign against drug will not stop until the end of my term. That would be 6 years from now. Until the last pusher and the last drug lord are... Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.